ginagawa tuwing cleanup month. At dahil dito, marami ang nagiging aware sa kahalagahan ng kalinisan ng ating kapaligiran, lalo na sa mga kabataan. Ganun na nga mga bata. Oh, Bible story naman. Sige po, Kuya Eric. Okay, umpisahan natin. Noong nakaraan ay natunghayan natin ang tungkol sa pakikipag-usap ni Jacob sa kanyang kapatid o kakambal na si Esau. Pinagpauna po ni Jacob si Esau upang mamatnubay po sa mga kawan at mga batang kasama po niya. Pinayaan po ni Jacob si Esau dahil mahihina pa po ang mga kasama niyang bata at ang kanyang mga baka ay nagpapasuso. At naging maayos nga ang kanilang pagtatagpo at wala silang naging pagtatalo sa isa't isa. At pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay mayroong iniutos ang Diyos kay Jacob na dapat niyang gawin. Ano po yun, Kuya Eric? Ito, Lexter, basahin natin ang nakasulat sa Henesis 35, 1 hanggang 13. At sinabi ng Diyos kay Jacob, "Tumindig ka, umahon ka sa Betel, at tumahan ka roon, at gumawa ka roon ng isang dambana sa Diyos na napakita sa iyo nang ikaw ay tumatakas mula sa harap ng iyong kapatid na si Esau." Nang maggagayoy, sinabi ni Jacob sa kanyang sangbahayan at sa lahat niyang kasama, "Iiwalay ninyo ang mga Diyos ng iba na nangasa inyo, at magpakalinis kayo, at magbago kayo ng inyong mga suot, at tayo'y magsitindig at magsisampa tayo sa Betel. At gagawa ako roon ng dambana sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kahapisan, at sumaakin sa daan na aking nilakaran." At kanilang ibinigay kay Jacob ang lahat ng ibang pinakadiyos na nasa kamay nila, at ang mga hikaw na nasa kanilang mga tainga, at itinago ni Jacob sa ilalim ng punong ensina na malapit sa Sikem. At sila'y naglakbay, at ang isang malaking sindak mula sa Diyos ay sumabayan na nasa mga palibot nila, at hindi nila hinabol ang mga anak ni Jacob. Sa gayoy naparoon si Jacob sa Luz na nasa lupain ng Kanaan, na siyang Betel. Siya at ang buong bayang kasama niya, at siya'y nagtayo roon ng isang dambana, at tinawag niya ang dakong yaon na El Bet-El, sapagkat ang Diyos ay napakita sa kanya roon, nang siya'y tumatakas sa harap ng kanyang kapatid. At namatay si Deborah na yaya ni Rebeka, at nalibing sa paanan ng Betel sa ilalim ng ensina, na ang pangalan ay tinawag na Alon Bakot. At ang Diyos ay napakita uli kay Jacob nang siya'y manggaling sa Padan Aram, at siya'y pinagpala. At sinabi sa kanya ng Diyos, "Ang pangalan mo'y Jacob. Ang pangalan mo'y hindi na tatawagin pang Jacob, kundi Israel ang itatawag sa iyo." At tinawag ang kanyang pangalan na Israel, at sinabi sa kanya ng Diyos, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay lumago at dumami ka. Isang bansa at isang kapisanan ng mga bansa ang magmumula sa iyo. At mga hari ay lalabas sa iyong balakang, at ang lupaing binigay ko kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko sa iyo, at sa lahat ng iyong lahi, pagkamatay mo, ay ibibigay ko ang lupain." At ang Diyos ay napailang lang mula sa tabi niya, sa dakong pinakipag-usapan sa kanya. Masunurin po talaga si Jacob. Sinunod niya po ang utos sa kanya ng Panginoon na gumawa ng dambana o altar. At pinagpala po ng Panginoon si Jacob at tinawag po siyang Israel. Siya nga ay pinalago, pinarami ng Panginoon dahil sa kanyang matapat na pagsunod sa mga hinuutos sa kanya. Ano po ba ang sumunod na nangyari, Kuya Eric?
Yan naman ang alamin natin bukas kung loloobin ng Panginoon. Kaya't huwag kayong absent sa panonood ng Bible Story. Marami tayong maitutulong mga bata kung tayo ay makikiisa sa National Cleanup Month. May pagbibigay alam natin sa mga tao ang kahalagahan ng malinis sa kapaligiran. Oo, pero hindi lang dapat ang kapaligiran ang ating lilinisin ha. Mas maganda kung ito ay magsisimula sa ating katawan o sa ating sarili. Sa Biblia ay may ganitong sinasabi. Buksan natin sa Aklat ng Isayas sa 1 at 16. Mangaghugas kayo, mangaglinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Mangaglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Isa sa mga ipinagdiriwang din sa buwang ito ay ang International Ozone Day at ang National Ozone Protection Month. Yan naman ang ating pag-aaralan bukas kung loloobin ng Diyos. Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palakasin sa mga wastong pagkain. Kalungkutan natin ay papawiin. Pagkatapos ng ulan, araw ay sisikatin. Sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman, sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan, nadidiligan, sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Halina't sumukob na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, pag-ulan may di bali na. Sa problema ay huwag na padadala. Sa pagtila ng ulan, panibagong pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan, ating nang nalalaman,
Hanggang dito mga bata, bukas, God willing, ay muli tayong makita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! Sa KNC Show, Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ito'y At sa ating pagguhit ay naiya na ang pagpapanatili ng kalinisan ng paligid ay napakahalaga. Basahin natin ang sinasabi sa Biblia sa Ines